it is the highest representative body of the students. Kaya naman, gusto natin, sila mismo yung united, sila mismo yung firm na nagpapakita sa UPM students na dapat united tayo. Sa amin, meron kaming, gusto namin magkaroon ng isang anti-crapo rules of internal governance. Dito, i-upload natin ang transparency, accountability, and good governance. Paano to? Yung mga rules sa loob ng USC, kunwari, sa kung paano mag-post ng events, kung paano mag-uusap para sa mga committees, kung paano magpaplano ng events, sisiguraduhin natin na lahat tayo involved, lahat aware, sisiguraduhin natin din na yung mga GA nakaka-attend lahat, tatanungin natin sila kung available ba sila. Ganito mga simpleng rules of internal governance. Kapag na-apply natin sa loob ng USC, magkakaroon siya ng magandang resulta dun sa performance ng USC natin. Kaya naman, dito sa RIG na to, ang priority nga dito is yung unity, yung sa good governance, yung pinaka mag-a-apply dito. At sa pag-uusap ng mga USC members, open communication, mas magkakaroon ng intindihan ang bawat membro ng USC, kahit ano man yung kulay or party na pinanggalingan mo nung tumakbo ka. Kasi pagdating sa USC, lahat tayo sa USC magiging dapat nagkakaisa na para sa UP Manila students. Hello. So for the first question, I would like to categorically deny that this University Student Council had a lack of unity. As for my personal belief, naniniwala ako kami USC na pinuno ni Carl Lorenzo, yung isa po sa pinaka mabungang University Student Council sa kasaysayan ng ating pamantasan. Ngayon, to address the issue of the lack of unity, I believe dapat natin i-recognize yung differences, yung apparent difference ng mga estudyante at ng mga student leaders. Bilang sa USC, maraming mga boses. Every individual has his own or her own voice. And kung gaano kadami yung individual doon sa USC, ganoon din kadami yung marinig mo. But at the end of the day, you should weigh which one serves best yung interest ng students and ng taong bayan. And sa second question naman, tingin ko ay ang isa sa mga pinaka-problema ng UPM students ay yung pagboboses o pagsasabi ng kanilang mga opinion sa mga stance at issues. Dahil minsan, hindi na tayo nakakonsult. Kaya naman, magkakaroon ng isang USC Consultative Assembly kung saan magkukuha tayo ng representatives from different courses, different blocks, and in coordination with the local student council such as the UPA-SCE, sisiguraduhin natin na yung stance ng bawat student ay nakakonsolidate at napag-uusapan to. At pagkatapos nun, gagawa tayo ng mga concrete solutions by lobbying, by creating campaigns, and after mga kampanya, after natin matulungan yung mga students na maging aware sa bawat issue, whether local or national, gagawa tayo ng projects or, ayun nga, maglalobby tayo sa admin or sa gobyerno. Para naman, napakinggan, hindi lang narinig, narinig na, nabigyan pa ng solusyon yung mga issue na kinakaharap ng students. The next question, among the issues, I think the return service agreement cuts across two main issues. One would be the education. The second would be health education. Kasi it exposes na kaya lalagyan ng presyo yung karapatan sa edukasyon at lalagyan na din ng presyo yung paglilingkod sa sambayan. And this is very nakakatakot na ito ay nangyayari. Secondly, na-expose din nito yung issue ng kalusugan, yung issue ng Philippine General Hospital, yung issue sa ating mga healthcare workers. Kasi paano mo mapapanatili yung inyong mga manggagawa ang kalusugan kung yung sistemang pangkalusugan ay hindi naman handa. If there is an apparent lack of resources, apparent lack of facilities para i-cater yung ating mga estudyante. And I believe there are three main points. One would be the admission policy of UP to resolve this issue. Second would be the curriculum. A curriculum that is nationalist and will instill yung paglilingkod sa sambayanan sa mga estudyante. And of course, lastly, would be the delegation for technical part kung saan natin dadalhin yung ating mga scholar ng bayan after nila graduate. After all, kailangan natin tignan kung nag-work ba itong policy. But as of Katipunan believes that we are, rather we stand for the return service, but not for the current return service anymore. Kung may kapangyarihan ako na kontrolin ang oras, siguro i-forward ko siya sa panahon na ang UP Manila ay united na. Kasi gusto ko makita kung ano yung itsura na
hindi lang yung USU United. As in, nafe-feel mo talaga na pag sinabing UP Manila, may UP Manila pride. Kasi hindi ko pa to ganun, although na-feel ko siya sa college ko or sa ibang college, parang kulang pa yung talagang sinabing UPM, yung 7 colleges, nafe-feel mo na UP Manila ako. If I had the power to control time, I think I would rewind. Siguro isang beses ko lang siya i-rewind. Yun sa panahon na everyone has one shared belief. Everyone, yung hindi complicated mundo. Yung isang simpleng mundo kung saan yung ating society ay nag-live for each other. Yung some people may think na it is backward, but I believe it's actually the most uncomplicated, simplest yet the most wonderful time, yung primitive time. So, yun. Thank you.